Proverbs chapter 5, 3 to 4. Sabi dito, "For the lips of the strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. Verse 4, but her end is bitter as wormwood, sharp as two-edged, two-edged sword." Yan. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa binigay pong oras. Kami po ulit ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung gumabay, mangusap po sa amin, Panginoon, na nawa ay maintindihan po namin ito. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay wala pong mga distraction at nawa ay mangusap, Panginoon, ng Holy Spirit at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagkasala na ginawa po namin. Nawa ay linisin niyo po ito, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. At ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito sa verse 5, "For the lips of a strange woman drop as an honeycomb." Nasasabi dito na yung lips ng mga babae ay kasing tamis or para siyang honeycomb o yung honey na ito ay masarap, matamis, ganyan. Parang ganun siya. At madaming mga sitwasyon dito sa mundo na ganun yung nangyayari. At sa una ay sabi natin, maganda, maayos, ganyan. At nakakalinlang sa atin. Yan. Dito kasi, ang sinasabi ay sa mga babae. Pero possible din kasi na yung mga temptation sa iba. Yan, lalaki, pwede rin sa lalaki. At pwede rin sa mga material things. Diba? At sabi dito, "For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil." Ito ay smooth at kagaya ng oil na talagang napakadulas at napakalambot. At dito makita natin na yung dito sa mga nakaka-tempt dito sa mundo, na especially yung mga babae. Yan. Sa mga lalaki, may mga pagkakataon na hindi maiwasan. Yan, na sa una ay nakakatokso, 'di ba? At possible din na talagang mahatak ng mga babae. 'Di ba, yung mga iba talagang nanghahatak sila. At especially yung mga 'di ba, mga sa online, mga Facebook Live, ganyan, mga vlogger. Yung mga nila, yung mga kasuotan nila talagang yan pang clickbait or may tinatawag dun yung nakakaakit. Meron pang term na mas maganda dun na para lang mapanood yung mga tao at mas dumami yung views. Ganun. Kasi nga nakakalinlang yung suot nila, ang ginagawa nila. Ganun. At yung mga tao naman ay mas lalo namang pinapanood, 'di ba? Kasi nga ito ay nakakaakit, 'di ba? Nakakaakit at para lang yung mga tao dumami yung kanila, yung stars, ganyan, dumami yung pira nila. Kaya nga minsan nakakainis yung ganun yung mag-live sila tapos para lang sumikat sila, ganyan, salo silang sumikat. Yung mga suot nila ay ginagawa na nila lahat para lang kumita, para lang madami yung followers nila. Pero kasi sa una, yung para lang selfish, sarili. Hindi niya iniisip yung sarili niyang kapakanan na nababastos na siya, tapos nasisira na yung buhay niya. Hanggang dumating na yung time na sanay na yung mga tao, pero ma-realize niya rin na mali, 'di ba? At dito, yung dalawang points dito na yung "For the lips of a strange woman drop as a honeycomb." Na kapag yung isang tao, sabihin natin na ito kasi malaswang ko pero tayo ay ako na rin naman na adult at makita natin dito na sa una pa lang makiklickbait ka. Sa una, ang ganda. Sa una, masarap.
Gano'n. Pero hindi natin alam na ito pala ay makakasira sa atin. Kaya makita natin dito sa verse 4 na but her end is bitter as wormwood, sharp as two-edged sword. Ito ay sa una, nakakalungkot yung mga ibang tao na sila, napapaklik sila. Yan, especially yung mga mabilis ma-manipulate, mga babae, magaling mag-manipulate. Tapos, maaakit nila yung mga lalaki. Especially kapag malapit sa Panginoon, tapos yung babae ay worldly, tapos naakit niya. Tapos yung lalaki ay talagang napa-oo, ganyan, napa-oo siya. At dumating yung time na sila ay, yan, magkasama na, ganyan. Tapos akala niya maayos, maganda. Kasi minsan sa labas, maganda yung possible kasi tayo na makita ng mga tao na maayos. Ganyan, maayos tingnan, tapos talagang kaakit-akit na, ay ito, pogi nito, ang ganda nito. Pero, kailangan pa rin natin na yung tingnan yung sa loob. Kung yung puso ba niya. Kaya nga minsan kapag yung parang kung iisipin, kung titingnan natin, yung ano ba yung unahin. Like for example, yung makipag-asawa or makipag-girlfriend, ano ba yung unang titignan, di ba? Dapat yung ugali, malapit ba sa Panginoon, ganyan. Hindi yung parang, ay, gwapo, ganyan, maganda. Kasi yung buhay dito sa mundo temporary lang. Yung kumbaga lahat ay, tawag dito, makukan din, mawawala din yung ganda, masisira din. Kaya nga yung like kong iniisip, yung kumbaga, yung iba, sinasabi nila na oh, bata-bata mo tapos parang ka na, sobra na yung mo, parang nagpupursigi ka na, ganyan. Tapos talagang merong talagang makikita sa'yo na parang iba na, parang adult na, ganun. Tapos, pag lagi mong ginagawa, ganyan, or nag-work ka na agad, tatanda ka. Pero saan ka ba pupunta? Ano bang, in the future ba, ano ba yung mangyayari sa'yo? Di ba tatanda rin lang? Ganun. Bakit mo pa titingnan na yung parang ang bata pa lang tapos hindi pa matrain. Pero yung maganda naman doon ay habang nagtrabaho, habang nag-grind, habang natututo, at least tawag dito ay nagiging matured na based sa Bible. Kasi may mga matured din naman na ilang taon na, 25 na, pero isip bata pa lang. Kaya nga sabi rin nung nag-usap kami nila Pastor, sa Sirles, wala naman sa maturity yan Kumbaga, hindi sa tagal, hindi sa tagal sa kung experience ka na, matagal ka na, ganyan. Hindi naman sa maturity, kundi yung sa binibigay kasi sa atin ng Panginoon na wisdom. Si David nga ang bata niya naging hari siya. At siya ay siya ay malakas yung loob niya kasi nga nakipaglaban siya sa malaking tao na si Goliath. Sobrang bata niya. Kaya nga wala sa tanda, wala sa taon, gano'n. Depende na lang talaga kung gaano tayo ka-faithful sa Panginoon. Kasi naniniwala ako na kapag faithful talaga tayo sa Panginoon, makikita natin yung mga testimony ng mga kahit bata pa lang, which is nakaka-insulto sa mga matatanda na bata mo pa lang tapos ganyan ka na, ganun. Pero nag-remind din na laging reminder, especially kaming mga bata, na kailangan pa rin na may respect sa mga mas matanda. Especially may mga degree, ganyan. Andun pa rin yung respect na nangungusap yung Holy Spirit. Oh, ganyan, matanda pa rin yan, kailangan mo pa rin may respect. Ganun. Pero kapag yung binigyan na talaga ng authority, si David binigyan siya ng authority to labanan si Goliath. Binigyan siya ng authority. Nung una nga, binibigyan siya ng armor, mga shield, pero hindi siya sanay. Ang bigat, di kagaya ng iba na kailangan pa ng shield, espada, pero yung gamit niya lang is yung bato na parang ginawa lang, di ba, na tali, tapos sakto dun sa kay Goliath sa noon niya. Kaya nga yung parang nakakahanga doon na yung kamangyarihan ng Panginoon na wala sa age talaga.
At meron din naman na kahit matanda na, talagang ginagamit din sa Panginoon. At blessing dahil may mga ganung example. Kaya nga nung sinabi na napaisip din ako nung dalawa sila ni Juan kasi sinabi ko rin kay Sir Les na pwede rin po akong Juan dyan, pa-advise sa inyo kasi nga malayo na yung nakuha nyo. Parang 8 years na kayo sa negosyo, 10 years na kayo. Tapos pero sabi niya na, Juan, ayun, huwag mo akong bulahin, ganyan. Parang dinirect niya ako. Huwag na akong bulahin, wala yan sa maturity. Dinirect niya ako. Parang which is, parang, o nga no, wala naman talaga sa Juan, kahit katagal ka na. Ganun, ang tagal, meron time na, yung naisip ko na, ang tagal na nga niya, pero ba't ganun pa rin, hindi pa rin nag-grow. Kaya hindi talaga sa tagal, ganyan, kundi yung pananampalataya sa Panginoon kung gaano talaga ine-execute yung mga principle sa Panginoon. Kaya dito, yung mga iba sa verse 4, verse 3 to 4, 3 to 4 ay nalinlang ng yung mga lalaki, yung mga babae nilinlang yung mga lalaki. Kaya ang nangyayari, sila ay napapahamak. Mas lalo yung mga kaya mapapansin din natin yung mga babae na wala sa Panginoon. Kumbaga yung mga words nila hindi siya yung mahalata natin na hindi sobrang ah, yung parang malaman. Puro minsan kalokohan ganyan, hindi siya malaman na kasi nga wala sa Panginoon. Tapos yan yung iba is yan mga pokpok ganyan. Na wala kasing Panginoon tapos kung ano yung sinusuot. At yung mga lalaki, mabilis kasi silang maakit eh. Kaya yung iba, sila ay napapahamak. After that, nung nakasama na, nasira yung buhay. Ang mahirap pa doon, professional or nag-aaral, tapos nasira. Para siyang, yan, two-edged sword na talagang masakit. After that, kapag nangyari yon yung mga sitwasyon na hindi inaasahan. Kasi nga, sa una kasi, kumbaga, sa una, masarap, sa una, maganda, pero after that, anong nangyari? Di ba? May mga sitwasyon na story na ganun. Kaya nga, hindi natin dapat tinitingnan yung sa panlabas. Tingnan natin yung sa panloob. Which is, meron ding principle na kailangan rin na natin maging maayos. Kung sa loob, maayos tayo, kung puso natin, mabait tayo, kailangan ring maayos sa labas. Hindi yung parang maayos sa loob, pero sa labas wala naman. Ganun. Yung parang, yung iba pa-humble. Mayaman sila pero naka-short yung mukha nila, yung mga damit nila, urot, mga butas, ganun. Para lang hindi na malaman or hindi sila mautangan, hindi sila maon. Pero makita at makita pa rin kasi kapag may pera ka, 'di ba? Mahalata natin kapag may pera yung isang tao. Kaya yung iba, nagpapanggap na lang din. Basta yung kumbaga balance, hindi naman yung parang ang pangit sa labas tapos sa loob ang ganda. Kumbaga balance pa rin. Yung dito, pinakita lang dito sa Bible. Now, tingnan natin yung sa labas. Hindi lang yung puro magaganda. Hindi lang yung puro yung sa labas na kaanyuan. Kaya nga napakagandang reminder to na wag laging sa labas kasi grabe yung temptation sa labas. At minsan nalilin lang tayo pero sabihan ng Panginoon na merong mga ganitong sitwasyon na madami na rin kasing nasirang buhay, hindi na rin natin gagawin. At sana hindi tayo mangyari sa iba na hindi tayo malinlang ganun. At kailangan lang natin na mag-pray, ganyan. Kaya nga laging nagpo-pray sa Panginoon, especially yung mga lalaki. Pati rin yung mga babae kasi ma-attempt din kasi nga may mga ganong sitwasyon din. Kasi kung i-transfer natin siya sa lalaki, possible din na mangyari to. Nasa una, yan, uh, uh, honey siya, matamis, ganyan. Tapos smooth pa, parang oil, ganyan. Kasi ang ganda, sobrang ganda. At at the end, nung kapag natin yon, nagawa natin yon, tayo ay mapapahamak. Kaya lahat dito sa mundo ay temporary. Tawag ito yung parang kung talagang yung meaning nito, yung wag natin tingnan yung sa panlabas, kundi tingnan din natin sa loob kung totoo ba siya or hindi. Madaming manloloko dito sa mundo. Hindi natin makikita kung totoo sila or hindi. Depende na lang talaga kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, yung Holy Spirit.
kung nagsisinungaling ba siya or hindi. Pero karamihan, mas mataas yung percent na possible na lokohin tayo or scam. Madami tayong mahaharap or makakausap na hindi totoo. Kaya kailangan natin na mag-pray sa Panginoon, humingi ng wisdom para mapalayo tayo sa mga manlulokong tao na ikakapahamak natin. At yun, nawa ay maging example ito kasi ay madami ng mga nangyayari. Pero sabihan ng Panginoon mayroon tayong nagiging aware, nagiging aware, tapos naging mas maganda yung gagawin, nakapag-isip ng mabuti. Kaya nga yung iba sinasabi na hindi lang isang beses magde-decide, kundi dalawa. Yung iba pa nga 10 times mag-isip para lang tignan kung tama yung gagawin. Hindi pa bigla-bigla. Kasi yung iba, dahil sila ay napapahamak, isang decision lang, parang wala na. Kaya nga sabi ni Sir Les, ay yung mga decision niya, kay Pastor Bunyog, yung mga plano niya, yung time na sobrang hirap na raw yung business niya or parang hirap niya nang i-manage. Ang nagpa-iba lang ng decision niya ay yung kanyang pastor, si Pastor Bunyog. May decision na siya na gagawin, pero yung nagpaiba lang ng decision ay yung advice ni pastor. Kaya blessing na merong nag-a-advise sa atin na itong Bible, which is ang seta ng Panginoon. Alright, so let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong binigay na word of wisdom. Salamat